dear beloved, Boss Mike, Cervera. Marcos na nagsabi. Ayan na mga kababayan ko. Kamakailan no ay nagsalita na po si Pangulong Bongbong Marcos na itong mga ito ay bantayan na ho. Ito to si Diskaya. Kasi nga mga kababayan, si Diskaya ay ngayon nakalaya pa ano. Dahil nga po yung asawa niya nakakontempt po sa nakakulong dahil sa contempt sa Senado. Yung po si Curly. Yung asawa niya po nakalaya. So, eto nakakakilos pa eh. Maaring mga nagbabaon na ng pera. Maaring pinapatago na yung mga pera sa mga amiga. Di ba? Pwedeng ganon. So ngayon, mga kababayan, nagbabala na po si Manong Bongbong. Sabi ni Manong Bongbong, mga kababayan, bantayan nyo ang mga Diskaya at iba pa. Dapat nakahanda kayo paglabas ng warrant niya. Yan. Eto na. Eto na ho yung dating mga swerte. Maraming pampaswerte. Maraming binili na milyon-milyon ang halaga. Na yung pampaswerte pa lang makakapagpatayo na ng mansyon sa probensya. Pero etong mga ito, mga kababayan ko, yung mga ganon ay ginagawa lang pang pa-display sa bahay nila. Diba? Eto na. Pasok! Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na makukulong ang contractor na si Sara Diskaya kaya pinababantayan na siya ng Pangulo sa mga otoridad. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, sa anunsyong yan ng Pangulo, hindi kaya mas lalo magtago itong mga kakasuhan. Nako, Jiggy, yan nga yung gustong matiyak ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa video message na inilabas niya kanina. Ipinag-utos niya dito sa DILG at sa PNP na tiyakin na sigurado sila kung nararoon, kung nasaan ngayon ang mga Diskaya. Especially now na nadiskubre nila yung isa pang ghost project dyan sa Davao Occidental. Ito na yung nadiskubre yung ghost project sa Davao Occidental. Mga kababayan, na proyekto po ng mga Diskaya. Kaya ho si Pangulo galit na galit po eh. Hindi ho natin masisisi si Pangulong Bongbong kung ganito na lang ang kanyang magiging reaksyon. Sapagkat mga kababayan, ghost project, gawa ng mga Diskaya, nagkakahalaga ng 100 milyon. Grabe! Eto na. Mga kababayan, pakinggan natin. Kung saan sinasabi na inaward daw dito sa St. Timothy na pag-aari rin ng mga Diskaya. Yang St. Timothy, mga kababayan Noong 2022. Base doon sa report nila, 2022 rin daw, supposedly completed na yung project. Pero kita nyo, ibig sabihin, project pa kay Digong ito. Nakuha nyo? Dapat 2022 daw, tapos na yan. Ibig sabihin, na-award po yung kontrata, yung pong proyekto, bago po mag-2022. So kung bago mag-2022, ang presidente ay si Digong ninyo, ibig sabihin mga kababayan, panahon pa ni Digong yung proyekto na yan. Ghost Project! Ito na. Imbestigahan, inspeksyonin ng CIDG. Nito lamang 2025, lumalabas na hindi man lamang daw nasimulan ang nasabing proyekto. So ang sinasabi ng Pangulo kanina, meron na rin daw rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso ang Ombudsman laban dito kay Sara Diskaya. At kita nyo mga kababayan ko, hindi man lang naumpisahan. Pero po, nakolekta na po nila yung sandamakmak na pera. Di ba, Leonora Brown? Sa inyo yan. Sa inyo yan. Sa iba pang mga private individuals, maging dun sa ilang mga opisyal at taga-DPWH, malversation at yung paglabag dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So para matiyak na oras na inilabas yung arrest warrant laban dito sa mga taong ito, madali itong maisaserve dahil nabantayan ng gusto ng mga pulis yung kanilang kinaroroonan. Yun, grabe no. Si Manong Bongbong si Manong Bongbong, tinitiyak niya, gusto niyang matiyak na madali nang masisilo
hindi magagaya kay kay Haring Becky, mga kababayan. Di ba? Hindi magagaya kay Haring Becky ito hong mga diskaya na sa oras na ng paglabas ng warrant, hindi na humakita. Ha? Alam nyo naman itong mga magtotropa na ito, alam na nila kung paano makakatakas. Ha? Dumadaan daw sila sa tawi-tawi. Sige, tuloy. Sabi ni Ronnie D. Guzman, subscribe na po tayo. Yun. Diba? Ito na. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na, ito na mga kababayan. Matindi to. Malupit itong sinabi ni Pangulo na to, mga kababayan. Malupit. I have directed DILG and the PNP Nako. to ensure that they know the whereabouts of Diskaya. Kita nyo, rekta na Direkta na mga kababayan na. Inaatasan ang PNP, AFP, di ba? At mga vloggers ni Presidente. Ba't nasama? Ibig sabihin, huwag natin tigilan ito, mga kababayan ko. Di ba? Huwag natin tigilan. Oo, dual citizen din yan. Kaya, delikado. Delikado na baka mamaya tumakas na si Diskaya, no? So, eto na ngayon, mga kababayan ko, ang Pangulo na mismo. At nung iba pa, Nako. para paglabas ng sure that Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa. Nako. Para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Yan. Di ba? Paano na to? Malas, malas? Malas ng mga Diskaya? Oo, malas. Alam nyo, maraming ganyan eh. Sa totoo lang, gusto nyo ng kwento? Gusto nyo? May ikikwento ko sa inyo. Oo. Tungkol din ito sa kamalasan. Oo. Ito naman, hindi naman nagnanakaw tong ikikwento ko sa inyo. Sobrang tipid nito. Oo. Parang si Jojo Chavez. Sobrang tipid. Oo, parang si Jojo Chavez. Oo. Alam niyo kung ano? Mga kababayan, buong buhay niya nagtrabaho. Tinipid yung sarili. Hanggang umabot na lang sa pagtanda. Naging senior citizen na. Noong makaipon na siya ng napakaraming kwarta. Kilala nyo siguro ito, mga kababayan ko. Biruin ninyo, buong buhay niya. Buong buhay niya, inipon niya yung pera. Biruin ninyo, lahat na lang ng pwedeng tipirin, titipirin niya. Ang pagkain, pati na rin. Lahat, mga kababayan, tinipid. Bibili sa grocery, bibili yung malapit ng ma-expired. Yun ba? Yung ganong pagtitipid, biruin ninyo, mag-grocery ka. Hahanap ka ng mga sale. Yung bang mga 3 araw na lang ma-expired na. Yun po yung mga binibili. Oo. Yung damit. Oo, mga kababayan. Ang sinusuot niya, yung mga libre tuwing Pasko. Yung mga merong nakalagay na hardware, gano'n. may mga nakalagay na globe. Di ba? May nakalagay na mga mukha ng politiko. Antindi nga eh. Oo, antindi. Kung bibili naman yun ng pantalon, mga kababayan, siya ukay-ukay. Siya ukay-ukay tumitingin, hinahanap pa yung sale. Antindi talaga net. Alam nyo, true to life ito. Sa sobrang tipid, bibili ng pantalon. Kasi mga damit niya, yung mga libre lang eh. Yung bang mga free, mga ganon. Yung may mga, natandaan ko, yung suot niya, Hakata, ganon. Makita. Yung mga libre ng mga kumpanya, ganon. Tapos po, yung pantalon, syempre wala naman libreng ganon. Bibili yun sa ukay-ukay. At ang una niyang tanong sa ukay-ukay, may pantalon ba kayong sale? Ganon. At tindi, no? Biruin ninyo, mga kababayan ko.
Ha? Okay na lang, naghahanap pa ng sale. Mga kababayan ko, maniwala kayo. Maging yung sapatos niya hindi nagpapalit. Hanggang umabot na po siya ng 60. Opo. Ang mga kababayan, alam nyo ba? Yung kanyang pera, napakalaki na pala sa bangko sa sobrang pagtitipid. Oo, sa sobrang pagtitipid, mga kababayan, abay, halos higit kumulang 100,000,000 na po yung kanyang naimpok. Kita nyo, 100,000,000? Aba, mabubuhay ka na ng maayos nun. Ngayon, mga kababayan, isang araw, habang papasok po sa kanyang pinagtatrabahuan, nahimatay. Tapos nagpa-check up, eto na malungkot mga kababayan. Nagpa-check up, nahimatay eh. Nagpa-check up, mga kababayan. Unang pagpapa-check up niya na diagnose na may cancer o sa utak. Di ba? Malungkot. Sa kabila ng pag-iimpok mo, eto may lesson kayong matututunan dito ha. Tulad ng mga tinuturo ko sa inyo. Sa kabila ng pagtitipid mo ng buong buhay mo, yung pera na inipon mo mukhang hindi mo mapapakinabangan. Di ba? Biruin nyo mga kababayan eh, ayan na. Yung pera na naimpok niya, paano na? Na-diagnose na may brain tumor, may cancer, ganon. Ayun na mga kababayan. Siyempre, hindi naman basta-basta maniniwala. Ang daming ilang test yung ginawa. Pare-parehas po yung result. Nakaw. Tinaningan po mga kababayan na 3 araw na lang ho yung natitirang buhay niya. So paano yun? 3 araw? Natitira na lang sa buhay mo? Ayun, mga kababayan, ang ginawa niya, inimbita kaming mga kaibigan, kain dito, lahat, babae, bili siya ng magagarang sasakyan. Oo, ang bili niya, Mike Cervera, sa'yo mapupunta. Itong sasakyan na to dahil mahilig ka sa sasakyan. Oo, sa'yo to mapupunta pag wala na ako, ganon. Mga kababayan, nagulat kami, ang dami mong pera. Nanalo ka ba sa loto? Hala, sige, gastos dito. Punta kami, lahat yata ng hotel, inikot namin eh. Oh. Gastos, mga kababayan. Kung mag-tip sa babae, hindi lang ho 250 million eh. Ay, hindi lang 250K eh. Mga kababayan, bundle-bundle eh. Hindi na niyan binibilang. Oh, yan. Lasing eh. Oh, yan. Oh, grabe. Galante. Ha, mga kababayan ko, no? Biruin nyo, no? Darating yung panahon na gano'n, na wala na palang silbi yung pera, tinipid-tipid mo pa. Ano lesson? Dito muna tayo. Ano lesson? Ha? Ano lesson? Ibig sabihin, mga kababayan, pag may pera kayo, wag nyong kat-katan. Wag nyong kat-katan. Ganon. Kailangan, umiikot yan. Kumita, gumastos, kumita, gumastos, kumita, gumastos. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. 'Di ba? Yan yun, mga kababayan ko. Oh, ganon. Sobra, itulong. Sobra, igastusin. Sobra, pasayahin ang sarili. Enjoy your life. Eka nga, sabi ni Ronnie. Tama? Ito na ngayon. Nako, eto na. Sa Ilocano ko nadagar ko, dagsan gasat. Dagsan gasat ko na, dagsan gasat. Putik na yun, tumawag mga kababayan. Yung doktor na huling nag-check up sa kanya. Ang ending, mga kababayan, sabi, pumunta ka rito at may magandang balita kami. Eto na! sabi,
Oy, tumawag yung doktor ko. Siguro bukas na ako mawawala ah. Sabi ng doktor, Sir, Sir, pumunta ka dito. Ngayon din, may magandang balita kami sa'yo. ang ending, ang ending mga kababayan, ano kaya yung magandang balita na yun? Binigyan pa ng palaisipan yung may sakit no? Biruin ninyo, ang dami nang nagastos halos maubos na yung pera biruin nyo, tinipid-tipid niya lang gusto. Putik na yan mga kababayan, pagpunta namin ng doktor, sabi, Share! Congratulations! Share! Mali yung diagnose sa'yo. Patay! Mga kababayan, alam nyo, imbis na matuwa, nagkukuyad-yad sa iyak. Sabi niya, ay, diba? Ano lesson? Ulitin ko Mga kababayan, kahit na ito para sa iba corny, para sa iba mga kababayan, yung lesson ng buhay ang mahalaga. Na kapag may pera tayo, mga kababayan ko, gastusin natin para maging masaya. Gastusin natin para magpasaya ng iba. Gastusin natin para sa pamilya. Huwag natin titipirin yung mga anak, yung asawa. Kung ano yung gusto at hindi naman kabawasan o hindi naman kalabisan, ibigay nyo sa kanila. Pasayahin nyo, mga kababayan ko. Dahil ang buhay ay hindi natin masasabi kung hanggang saan lang yan. Di ba? Tama yan yung lesson sa buhay. Kailangan mga kababayan maging tayo, maging balanse. Balanse Lahat po ng bagay sa mundo, gawin nating balanse. Mahirap po yung sobrang tipid at mahirap din yung sobrang waldas. Yun ang lesson. Yun ang lesson. Kita nyo, sobrang waldas, ilang araw lang, winaldas lahat yung pera. Mali rin. Di ba? Mali rin. Sobrang tipid, ginawa rin niya. Mali rin. Yan po yung mga aral na matututunan natin sa ating kwento ngayong araw. Tama? Kung meron pong sa simbahan, sabi nila ano ba tawag doon? Ang magandang balita. Diba? Dito meron din tayo dapat kwento na dapat kapulutan ng aral ng bawat isa. Ano po? Sermon yan. Sermon. Diba Miss Au, Dapat ganon. So, tatandaan nyo po ninyo lagi, maging balanse sa lahat ng pagkakataon. Mahirap magmahal na sobra at mahirap din po yung hindi kayo nagbibigay, nagpapakita, nagpaparamdam ng pagmamahal. At mahirap din, ulitin ko, yung nagmamahal kayo ng sobra-sobrang pagpaparamdam. Ganon. Di ba? So mga kababayan, sana'y may natututunan kayo sa ating magandang kwento. Our beloved Boss Mike Cervera.